pagkakataon, ang ating pong newly saved, mga minamahal, na isa po dating Muslim. Pero ngayon, born again Christian na po, mga minamahal. Ilan araw pa lang po, pero ngayon, nagpapatotoo, buhay na buhay, ang ating dakilang Diyos. Amen? Ating pong beloved brother, As Saladin Oman. Praise the Lord. Glory to God. Pakinggan niyo po, mga minamahal, ang kanya pong pinagpalang patotoo, mga minamahal. Halos, kung di po ako nagkakamali, pang-apat na araw pa lang po niya dito sa dako ng Baguio City. Pero natagpuan niya po ang pinagpalang gawain ng ating mahal na Panginoon. Narito po, ating pong beloved brother, As Saladin Oman. Magandang umaga, magandang hapon po sa inyo mga kapatid, mga sister. Nagpapasalamat lang po ako sa pinakamataas na pagpupuri, pagbati at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dubling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Pastor, Evangelista Wildy Estrada Almeida, maging sa kanilang beloved children, at ating ding pong inaalala ang mga aral at turo ng ating beloved assistant, Pastor Lina Almeida, at sa inyong lahat po. Isang magandang hapon po sa inyo. Ako po isang Muslim, akong pangalan ko po ay As Saladin Oman. Tubo po ako ng Patikul Sulu. College graduate din ako, wala akong trabaho kundi lumuhod sa mosque. Sabi ko nga sa ama ko, pa, masakit ng tuhod ko sa kaluluhod. Hindi ko naman alam kung sinong pinaglulurang ko. At nang pumunta ko dito sa Baguio, may mission pa akong tao. Habang naglalakad ako dito, papunta kasi yung 200. Habang nandun na ako, palakad na ako dito, yung tuhod ko hinihila, papunta dyan sa may tarpaulin na yan. Nung nabasa ko, yung peace of mind, sabi ko, yan na ang hinahanap ko. Matagal ko na talagang hinahanap yan. Nung nakita ko, binasa ko, sabi ko, bukas ng umaga, hindi pa ano yung araw, nandyan na ako sa harapan na yan. Nang habang ako naglalakad, pumunta ako doon sa Aurora Hill para kunin ang buhay ng tao na papatayin ko. Nakita ko naman na nagbibigay siya ng mga babasahin. Nung nakita ko, nakiusap ako sa kanya. Ang sabi ko, Kuya, pwede ka ba makausap? Kahit sandali lang. Nanon naman ako, pinagbigyan. Nang kinakausap ko siya, sabi ko sa kanya na, alam mo ba, Kuya, papatayin kita sa araw ngayon, sa araw na to. Sabi niya, anong kasalanan ko? Ang sabi ko sa kanya, di mo na ba naalala nung sinabi mo dun sa Lipa, Batangas, ang lahat ng mga Muslim mamamatay tao, pati yung ama ko na pangalanan mo. Sinabi niya sa akin na, nasabi ko, ngayon, talagang papatayin kita kasi yung kalahating pera nasa account number ko na. Ang sabi niya, kung pwede, bigyan mo naman ako ng pangalawang buhay. Lumuhod siya sa akin sa harapan ko. Ang sabi ko sa kanya, huwag kang lumuhod sa akin kasi hindi ako Panginoon. Ang luhuran mo, nandun sa itaas, Panginoong Hesus. Doon talaga ako sa kanya, kinausap ko siya ng maayos. Sabi ko sa kanya, kung mahal mo ang buhay mo, umalis ka na. At doon lang ako nagmakaawa sa kanya. First time ko pala yung ginawa. Nang palakad sa, lumilingon pa siya sa akin, baka barilingin siya. At nagpasalamat naman ako na umalis na dito. At yung pagpunta ko, di po bihira ang pumatay ng tao. Ako, bata pa ako. Inaangat ko nga, 40 lang 40 lang, okay na sa akin yun. Ako, wala na akong kinakatakutan kasi alam ko naman kung saan ako papunta Praise God, hallelujah po. Nakilala ko na po si Panginoong Hesus si Kristo. Nagpapasalamat po talaga ako sa Kanya kasi nabago po ako. Dapat yung tao na yun, 11 na papatayin ko. Lagi akong ng ama ko. Ngayon, tumawag yung ama ko habang nagpupuri ako doon sa may pastoral. Sabi ng ama ko, Nak, may panibago ka naman na titirahin. Ang pangalan niya po, congressman po siya sa Magdalo. Ang bahay na sa Victoria Tarlac. Yung niya, i-describe ko na lahat para wala nang 6 po yung bodyguard niya. 4 po kaming papatay sa kanya. Yun, ang pangalan niya, Gary Alejano. Yun ang nagpapa-impeach kay President Digong Duterte. Yun ang namin, topic namin ngayon. Kaya nga nagsabi ko kay Kuya Alex, sabi, Kuya, tulungan mo naman ako
na makaalis talaga ako dito. Kasi ayaw ko nang pumatay kasi nakilala ko na po yung Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Kasi sabi ko pong sa inyo pong lahat dito, maging totoo tayo sa buhay. Huwag na tayo maghanap ng ibang reliyon. Nandito na. Nandito na po ang totoo. Amen. Praise the Lord. Ako po, isang Muslim po ako. Hindi po ako naniniwala sa mga anghel. Pero nang nabautismuhan po ako, sobrang bliss ko po. Pasensya na po kung nanginginig ang kamay ko. Kung sa baril po, hindi ako nanginginig. Nung nabautismuhan po ako, may nakita po kong anghel. 7 pong anghel. Yes, amen. Inalalayan ako, tumayo. Ang sabi pa ng isang anghel sa akin, habang nakahawak sa aking ulo, sabi pa niya, huwag kang mag-alala. Hindi ka namin pababayaan, gagabayan ka namin sa lahat ng mga Praise lakad the Lord. mo. Walang, kung sino mang mag-aano ng masama sa buhay mo, kami ang gagabay. Kami ang haharang. Praise the Lord, hallelujah. Nagpapasalamat talaga ako kay Panginoong Hesus kasi nakilala ko siya ng totoo. Sinasabi Amen. po lang sa inyo, wag na kayong maghanap ng ibang reliyon. Nandito na sa loob. Ako, sinasabi nila, binabayaran, walang binayad sa akin. Kusang loob ako pumunta dito, nagpaabot ako ng 4 days. Yun, maliwalas ang mukha ko ngayon. Yes, amen. Lord. Buong buhay ko po, bawal kami lumapit sa mga Katoliko kasi tratraidoring kami. Ngayon, nakakausap ko na, nakakasama ko pa sa pagkain. Praise the Lord. Sa totoo Glory lang to po God. mga kapatid, dito lang po ako nakakain ng baboy. Dito sa Baguio, masarap pala. Oh, Praise the Lord po. talagang nagpapasalamat ako talaga sa Kanya. Habang kahapon, nag-motorkid po tayo. Nag-motorkid, di ba? Nag-motorkid tayo kahapon. May pumunta dito po na kapatid ko. Habang nag-motorkid tayo, sabi ng isa kong kapatid na babae, habang tinatawagan ako, sabi nila, Kuya, may pumunta dyan na 4 na kapatid natin. Ang nakita nila puro damo, hindi kumbensyon. Ang Yes, nakita amen. nila dito. Hallelujah, Hindi ko alam kung glory. ano. Hindi ko alam kung Glory, anong glory, sadya glory sa to God. akin. Hindi ko alam kung anong sadya sa akin. Hindi ka, katapusan ko na ng buhay ko. Nung pumunta sila dito, walang nakitang building, kundi mga damo. Yes, Yun amen. po yung totoo Praise the po. Lord. Habang ako naninindig po yung balahibo ko nung habang sinasabi ng kapatid ko yun na babae. Eh ngayon, ini-invite naman ako sa Quezon. Ang mga kapatid ko yung mga kapatid ko doon sa ibang bansa napanood na ako, sabi pa, Tol, artista ka na. Kasi napanood pa ako sa YouTube. 4 po ang kapatid ko doon sa ibang bansa. Yung ate ko, napag-asawa po siya ng Katoliko, nagpa-convert. Pero yung asawa, pinugutan ng ulo ng aking ama. Isa po ako, yung father ko, ano pangahanapin ko sa iba? May mga negosyo kami sa Baclaran, sa Divisoria. Kasi ang Muslim, negosyo naman, di ba? Ano pangahanapin? Ba't pumapatay pa ako ng tao? Hindi ko naman gusto mong pumatay po eh. Dahil yung pagkuha ng buhay, hindi madali. Pero ang pagbabago, nasa Kanya po. Yes, O amen. yun, no? Glory to God. Wala nang iba. Yun lang. Walang makakatulong sa atin. Yung ama ko, hindi makakatulong sa akin sa pagbabago ko. Tinutulungan pa ako. Sinasabi ng ama ko, pumatay ka na. Matutuwa si Allah sa'yo. Doon sa Quran, walang sinasabi, pumatay ka. Wala. Sa Biblia, wala din. Bakit sinasabi ng aking ama, pumatay ka sa'yo, matutuwa si Allah sa'yo. Ano daw ako doon sa bituin na yun, kasama ako doon. Yun ang sinasabi ko sa inyo, ang katotohanan, tanggapin nyo na. Nagmamakaawa na ako sa inyo. Ang katotohanan, nandito sa Miracle Crusade. Hindi po sa labas. Nandito na po. Hindi ako naniniwala sa mga hangil na yan. Ngayon, napatunayan ko na. Na totoo pala. Salamat po sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy natin palakpakan ang